Pagising ko nga, nakita ko si Lola malungkot. Kaya tinanong ko siya, bakit malungkot yung lola ko? Chot! Malungkot ang lola ko. Inaya ko nga ngayon maglagaw-lagaw si Lola kasi nagtatampo to sa amin. Hindi kasi kami nakapunta ng birthday niya. Kaya ngayon lang din kami babawi. Eto si Lola ng birthday niya. Eto yung time na hindi kami nakapunta. Nagpahanda naman kami. Kaso mas okay daw kung pumunta kami. Aww. Mabilis ang ligo nga lang yung ginawa ko para ma-celebrate na namin yung nakaraang birthday ni Lola. Hindi kasi talaga kami pwedeng pumunta noon. Kasi nung nag-birthday si Lola, bumabagyo sa amin. Na makapagbihis na nga ang lahat. Sumakay na din kami sa nirentahan kong taxi. Charot! Dito pala sa tricycle, kasya kahit 10. Kailangan mo nga lang talagang humawak ng mahigpit. Kaya habang may kinakapitan ka pa, kumapit ka na. Kasi para ka rin nakasakay ng rides dito. Chot! Hello mga kanayon! Pakaway-kaway lang kami ni ate dyan. Kunwari may kumakaway sa amin. Medyo umuulan nga ngayon, kaya kailangan din namin magdala ng payong. Kaso di pa kami nakakalayo, nasira na yung payong. Kaya isa-shoutout ko na lang dito yung kalabaw na nadaanan namin. Sobrang presko pala ng hangin dito. Yun nga lang yung buhok namin tumatayo. Makalipas nga ng kalahating oras, nandito na kami. Bago nga pala namin gawin yung mga balak namin kay Lola. Kumain na kami kasi napagod kami sa biyahe. Sa mga oras nga na to sobrang aga pa. Pero sabi ni Lola gusto daw niya ng ice cream. Kaya binagbigyan na din namin. Pagkatapos nga pala namin makakain, umanap kami ng malapit na salon para mapaayos na din si Lola kasi sobrang puti na ng buhok niya. Tinutulungan nga namin siyang pumili ng kulay. Yung pinipili namin ni ate yung mga makukulay. Kaso mas gusto daw niya yung kulay black. Na makapili na nga siya ng ikukulay sa kanyang buhok. Nag-umpisa na din sila dito para ayusan si Lola. At habang inaayusan nga dito si Lola, busy din ako dito sa paggugupit ng kuko. Habang pinapatuyo pala yung buhok ni Lola, nililinis din nila yung kuko niya. Sa mga oras nga na yun, pinapapili siya ng magandang kulay. At eto na kayo napili niya. Hindi ko din yata alam kung anong kulay niya. Basta sa personal mukha siyang kulay blue. Chot! Ang dami nga din palang viewers dito ni Lola. Lahat kami nakapokus lang sa kanya. At makalipas nga ng isang oras, may epekto na rin yung pangkulay sa buhok ni Lola. At eto na nga yung resulta. Pagkatapos pala magawa dito kay Lola, sabi niya sa amin, nalipay daw siya ng sobra. Aww. Pero hindi pa natatapos doon kasi gagawin pa namin siya ng money cake. Pagkatapos nga pala namin bumili ng cake, umuwi na din kami at dumiretso kami sa loob para magawa na namin. Ito din pala yung balak namin nung mag-birthday sana siya. Kaso ngayon lang nagkaroon ng oras. Pero pagdating naman namin, sabi ni Lola, hindi naman daw mahalaga, ang importante ay mahalaga. Hindi ko din gets yung sinabi niya. Basta heto, samahan nyo na ako magbalot ng pera. Nilagay pala namin sila sa loob ng plastic para heto na rin yung hihilain ni Lola para mamaya. Gumamit na nga lang din pala kami ng karton sa loob para yun yung magsilbing bilog para umikot mamaya yung pera. Na maayos na nga namin yung ilalagay sa loob. Sinukat na din namin yung cake kung saan nilalagay yung pera. Na makuha na nga ibang parte ng cake sa loob. Nilagay na din namin yung ginawa namin kanina. At habang inayos nga namin yung money cake ni Lola, pinasara na muna namin kay mama yung pintuan. Baka kasi biglang pumasok si Lola. Naglagay na nga lang din pala kami ng ibang design para matakpan yung butas. At eto na nga yung finished product. Nilagay ko na din yung kandila para mablow na ni Lola yung cake niya. Happy birthday to you. Yung birthday mo lang, wala kami. Happy birthday to you. Kasi hindi kami pumunta ngayon, isa-celebrate natin. Wish ka lang. Wish ka muna lang, Fish. Nga makabalik. Kamu, nga mga. Opo na. Katon rin. Oo. Okay, happy birthday. Sa'yo ang inuman, sa'yo ang pulutan. Happy. Yay! Bunutin mo yung bunutin mo yung happy birthday. Ay, ang kandila. Oh, yan. Ay, Hindi. Bunutin mo yung happy birthday. yung happy birthday. Yan. Bunot lang. Bunot. Bunot mo lang. Bunot. Ala! Ala! Duwa ka kamay. Duwa. Dua ka kamay. Sige, wala kadami naman. Ala! Uy! Ang dami ng pera ni Lola. Kadami. Kadamo sa pera. Doon lang. Wow. Ago. Wow! Ala! Sabi mo lang. Sa mga apo ko nga na sa mga apo ko nga nagkantubig diri. Kiss mo muna ako lang, kiss. Kasi daw siya Kayla. Grabe, sobrang nalipay si Lola. Madalang mo lang din kasi mapangiti yan. Kaya sobrang saya ko din na nakarating ulit ako dito. Happy birthday ulit, Lola. Palangga ko, ikaw. Ayun lang. Bye-bye!
Grabe, ang dami nang naipon ko sa alkansya. Ay, nakupit ko pala sa tindahan. Chawot! Ngayong araw nga pala, samahan niyo ako magbukas ng alkansya. Ilang buwan ko pala tong pinag-ipunan. At ilang araw na din tuyo yung ulam ko. Chawot! Binuksan ko na din pala tong alkansya ko ngayon. Kasi napapansin ko habang tumatagal na babawas yung pera sa loob. Nagpatulong pala ako kay ate dyan na kaming dalawa magbilang sa mga naipon ko. At ito palang mga naipon ko mga guys. Gagamitin ko to pambili ng aircon sa computer shop. Matagal na din kasi gusto ng mga bata na magka-aircon sa loob. Kaya pinag-ipunan ko talaga to. Yung mga sukli ko pala natatanggap dito ko nilalagay. Minsan kapag may racket ako, yung sobra dito ko rin nilalagay. Pero madalas yung kalahating benta ni mama dito ko nilalagay. Chot! Grabe din, di ako makapaniwala na nakaipon ako ngayon. Naalala ko tuloy ng bata pa ako. Yung alkansya ko yata umaabot lang siya ng 1 week. O kaya 3 days lang. Kasi kapag nagutom na ako, babasagin ko na yon. Tapos 20 lang din yung laman. Nag-umpisa na nga din pala ako magbilang. Si mama talaga malakas yung pang-amoy sa pera. Kaya kahit di namin siya tinatawag ni ate, lumapit siya dito. Tulungan niya na daw kami sa pagbibilang. Baka mali yung pagbibilang namin. Pero kapag nahulaan mo ako magkano to, bibigyan kita ng 20 pesos. Chot! Iniwahiwalay nga namin yung mga papel tsaka yung mga barya. Siyempre para di kami mahirapan magbilang. Ikaw naman. Pinagsama-sama ko lang nga yung papel dyan tsaka yung barya para makompute ko na din. Yun, naipon ko pala. Umabot siyang 48,448. Pero alam ko, mababawasan pa yun. Kasi naman, kanina pa nakatambay si mama dito. Kaya binigyan ko na lang siya ng 5,000 pesos. At limpak-limpak na pa premyo. Chot! Pero pambayad na yun ng kuryente. Heto pala mga natirang barya, panlalaro ko pa sa PisoNet. Kinabukasan na pala to. Order lang ako ng aircon sa tatay ng kaklase ko. Para sila na mag-install ng aircon dito sa loob. Bago nga nila ilagay, tinanggal na nga muna namin yung ibang gamit na nasa loob. Kailangan kasing tanggalin tong mga to kasi nakaharang. At saka medyo maalikabok. Kaya kailangan talagang tanggalin. Heto na pala yung pinag-ipunan ko. Parang kahapon lang binibilang ko pa yung mga pera. Pero ngayon yung pera ko parang lobo na lumipad. Pero ayos lang yun. Sobrang init din kasi talaga dito sa loob. Kasing ikaw nandito sa loob, para ka rin nasa loob ng oven toaster. Chot! Bago nga siya malagay, sinukatan muna dito sa loob kung saan siya ilalagay. At namasukat na nga siya, pero lang sila nilagay na pang-lock sa aircon. Para ngayon yung magiging support niya para hindi mahulog. Kumuha din pala ng kumot si ate para takpan yung mga libro niya. Kawawa naman daw yung mga libro niya kapag ang alikabukan. Ay, bali na daw ako yung mga alikabukan, wag daw yung mga libro. Na ma-setup na nga yun sa taas. Ilagay na dun yung tubo ng washing machine. Nahihirapan nga kami kung saan ilalagay yung makina ng aircon. Kasi wala na ring space dito sa amin. Kaya dito na lang sa taas ng bubuan nilagay. Habang nilalagay pala dito sa taas, i-install na din sa baba yung AC. At ito na nga yung huli niyang ginawa. Yung magiging saksakan. Sa panonood ko pala ng pag-install ng aircon. Baka sa susunod, ito na yung maging trabaho ko. Chot! At ito nga, tapos na siya. At bago nga umalis yung papa ng classmate ko, pinaalalahanan pa niya ako kada 1 week daw nililinis yung filter. Sabi ko naman sa kanya, wag nang linisin para no filter. Chot! Pero sinabi ko na lang kay ate para siya na yung naglilinis. Saglit lang naman daw tanggalin. At saglit lang din naman ibalik. Yung dati palang aircon dito, pinaplatada ko na dun yung butas para mapantay siya sa pader. At ngayon natuyo na nga siya. Ginawa ko yung gamit na pang pintura. Nagtira talaga ako ng pintura para dito. Yun nga lang, tumigas na yung roller. Pero tinatamad na akong umalis. Kaya kahit matigas na tong roller, ito na rin yung gagamitin ko. Tinamad kasi ako maglinis noon. At saka sobrang pagod nung pininturahan ko tong shop. Kaya kahit matigas yung roller, gagamitin ko pa din. Pwede pa naman pala siyang gamitin kahit matigas na. Kaya nga lang, medyo mahirap. Pero kahit papano naraos naman. First coating pa lang to. At mamaya magpapantay din yung kulay niyan. Ayun lang. Bye-bye!